Ngayon, ibubunyag ko ang isa sa pinakaaktibong mamamahayag na kumikilos sa loob ng Qatar-Iran axis. Isang mamamahayag na binabayaran ng Qatar na palaging nananawagan ng transparency mula sa iba, ngunit binabalewala ang sarili niyang profesional na ugnayan sa Islamic Republic. Welcome ulit sa Axis of Truth. Ako si Emily Schrader. Ibinubunyag ko ngayon ang isa sa pinakaaktibong mamamahayag sa Qatar-Iran axis. Binabayaran ng Qatar, palaging nananawagan ng transparency, pero binabalawala ang sarili niyang professional na ugnayan sa Islamic Republic. Maligayang pagbabalik sa Axis of Truth. Ako si Emily Schrader at ang ibubunyag ko ngayon ay ang mamamahayag na si Reddy Tlabi. Taga South Africa siya at nakatira sa Washington, D.C., kung saan siya ang host ng isang palabas sa Al Jazeera, ang network na pagmamayari ng gobyerno ng Qatar. Pero hindi lang iyon ang issue. Issue ang kanyang mga salita at gawa. Simulan natin sa bahagi na di niya kayang palusutan. Nanawagan si Tlabi na ang AIPAC, isang American lobbying group na eksklusibong pinopondohan ng mga Amerikano, ay magparehistro sa ilalim ng Foreign Agent Registration Act na nag-oobliga sa mga grupong kumikilos para sa banyagang gobyerno na isiwalat ang koneksyon nila. Hindi banyagang lobby ang AIPAC. Wala itong pondo mula gobyerno ng Israel at hindi rin sila naglalobby para sa interes ng banyagang gobyerno. Samantala, mismong employer niya ay lumalabag sa mga federal na batas. Ang propaganda outlet ng Al Jazeera para sa Gen Z, ang AJ+, ay tahasang inutusan ng US Department of Justice noong 2020 na magparehistro sa ilalim ng parehong batas. Tumanggi sila. Gayunpaman, binabayaran si Tlabi ng network at ginagamit pa niya ito para atakihin ang iba dahil mismo sa bagay na tinanggihang gawin ng kanyang mga employer na Qatari. Samantala, ilang buwan ginamit ni Tlabi ang kanyang social media na may mahigit 700,000 tagasunod para ulitin ang mga pinakamatandang anti-Semitic na teorya ng sabwatan na palihim umanong kinokontrol ng mga Hudyo, ang media, bangko at pamahalaan. Halimbawa, noong Marso 21, tinanong niya ang kanyang mga tagasunod kung masasabi nilang ginagamit ng Israeli lobby ang pera at kapangyarihan para kontrolin ang US at mga mambabatas nito. Pagkatapos, sinagot din niya ang tanong niya ng oo. Noong Hunyo 4, isinulat niya na kontrolado ng Israel ang mundo at dagdag pa niya, akala ko ito ay anti-Semitic na trope na may pahiwatig na totoo ito. Mas nakakatawa pa, nan ayaw kondenahin ni punong rabbi ng South Africa na si Warren Goldstein ang Israel, tinawag siya ni Tlabi na mapanira at mapoot. Inakusahan niya itong nagkakalat ng takot para paniwalain ng tao na ang mga Hudyo ay nanganganib sa lahat. Ngayon, ang mga salitang ginagamit niya tungkol sa Israel ay halatang halata rin kung sino ang nagpapundo sa kanya at kung ano talaga ang layunin niya. Tinawag niya ang Israel na isang teroristang estado ng hindi bababa sa 7 beses sa loob ng 4 na buwan. Tinawag niya ang mga barbaro ang mga sundalong Israeli. Tinawag niya silang mga mamamatay tao na parang sinasapian ng kabaliwan. Tinawag niya ang Israel na isang estadong gumagawa ng genocide na pinamumunuan ng mga psychopath at tinawag niya din itong basura. Samantala, ang Qatar ay may makabagong uri ng pagkaalipin at ang rehimeng Islamiko ay pumatay ng higit 40,000 ng protesta pero hindi niya ginamit ang ganong salita laban sa kanila kahit minsan. Lumala pa ito. Noong Mayo nitong nakaraang taon, kinausap ni Tlabi si Francesca Albanese, isang kilalang napopot sa mga Hudyo at UN Special Rapporteur, na pinatawan ng parusa ng gobyerno ng US dahil sa kampanya niyang makakuha ng ICC warrants laban sa mga leader ng Israel. Sa loob ng isang buong oras, hinayaan ni Tlabi si Albanese na magpahayag na laganap umano sa mga opisyal ng Israel ang suporta sa karapatang gahasain ang mga Palestino at na di umano'y tinalakay pa ito sa mismong parlamento ng Israel. Ngunit hindi naman talaga ito nangyari. Ayon kay Albanese, nakakuha siya ng 300 testimonya, karamihan ay hindi direktang salaysay at karamihan ay hindi pa nakita ng iba. Hindi kailanman tinanong ni Tlabi kung ilan dito ang mga direktang salaysay. Hindi rin siya humini ng kahit isang pangalan o petsa, pero ikumpara mo yan sa kung paano niya tratuhin ang mga Israeli. Ipinagyabang pa niyang kinuwestiyon ng matindi si dating ministro Danny Ayalon tungkol sa umanay pagkukunyari ng Israel sa pambobomba sa Iran. Noon binaliwala niya ang testimonya ukol sa karahasan sexual ng Hamas noong Oktubre. 7 humingi siya ng forensic na ebidensya at mga pangalan at pinagtawanan pa ang kakulangan nito na parang sinasabing, maniwala ka na lang sa akin bro.
7 buwan bago nito, siya ang nag-moderate kay Albanese sa Nelson Mandela Annual Lecture at hayagang ipinagtanggol siya laban sa US sanctions bago pa man ma-film ang panayam niya kay Albanese. Ngayon, pattern na ito kay Zlabi. Personal niyang nga-moderate ang 3 pinakamataas na personalidad sa Foreign Ministry ng South Africa, na kilalang anti-Israel at malapit sa Islamic regime ng Iran. Si Milady Pandor, dating DIRCO minister, ay ekstremistang lantad na sumusuporta sa political violence. Si Zane Dengor ang pangunahing utak sa kaso ng South Africa versus Israel tungkol sa genocide sa ICJ. Ilang araw lang ang nakalipas, nasa New York si Deputy Minister Alvin Boach sa event na keynote speaker si Mayor Zoran Mamdani. Hindi niya tinatalakay ang establishmento ng ugnayang panlabas ng South Africa. Siya at Qatar ang nabibigay ng plataporma sa kanila para magsalita. Kung di ka pa kumbinsido na problema ang propagandistang ito, narito ang huling patunay. Ngayon, naipaliwanag ko na sa mga nakaraang episode kung paano. Ang South African telecom giant na MTN ang pinakamalaking mobile network operator sa Africa at ang MTN ay may-ari ng 49% na isang kumpanyang tinatawag na MTN. Iran Cell, ikalawang pinakamalaking mobile network sa Iran na nagbibigay serbisyo sa 10 milyong Iranian. Nagbibigay ito ng ilang serbisyo ng telekomunikasyon sa ilang bahagi ng IRGC at isa ito sa mga network na pinatay ng Islamic regime para sa publiko nang pinuto nila ang internet ng ilang buwan. Kahit may koneksyon, iginiit ng South Africa na wala silang kaugnayan doon. Siyempre, paano tinulungan ni Tlabi ang MTN na maisalba ang imahe nito? Una, naging brand ambassador siya ng MTN. At nagsulat din siya ng isang artikulo na hayagan ipinagtatanggol ang mga interes na konektado sa MTN sa isang newsletter na tinatawag na Africa Unscrambled na inilathala ng isang lalaking nagngangalang Philip Van Newkirk, isang dating editor ng The Mail and Guardian na siya mismo ay sinasabing may negosyo rin sa MTN. Bakit naglalatala ang publisher na may negosyo sa MTN ng artikulo ni Tlabi na pabor sa MTN ngunit hindi isiniwalat ang kanilang interes? San planeta ito maituturing na pamamahayag? Ito ang larawang lumilitaw sa kwentong ito. Isang babae na humihiling ng transparency at patas na pagbubunyag mula sa iba ay nadlatala ng komentaryong walang wastong pagbubunyag na ipinagtatanggol ang isang kumpanya na ang sariling kinabukang pinansyal ay direktang konektado sa telecom network ng Islamic Republic. Sa totoo lang, siya ay tumatanggap ng sahod mula sa Qatar na kumakanlong sa pampulitikang pamunuan ng Hamas at may sarili ding tahimik na ugnayan sa Tehran. Gusto kong ituro na si Reza Zabi, isang bisita sa Estados Unidos at naninirahan sa Washington, ay tinatawag na mamamatay tao ang mga opisyal ng ICE at sinasabing kasabwat ang Amerika sa genocide. Tingnan ninyo ito. Nakita na natin ito dito sa Estados Unidos. Ang ICE ay pumapatay lang ng mga inosenteng tao, may mga estudyanteng inaaresto at bigla na lang nawawala dahil lang sa pagsusulat ng mga inosenteng op-ed tungkol sa sitwasyon, tungkol sa genocide. Yan ang tawag ko doon. Pwede mo itong tawagin kung ano ang gusto mo. Hindi tayo nagde-debate dito. Sinasabi ko lang sa Gaza. Wow, sobrang malasakit mo sa iba. Marami kang dinaramdam dahil sa concern mo. Samantalang ang ISIS pumapatay ng inosente. Matindi ang pahayag na yan mula sa taga South Africa. Lalo pat sa kanilang bansa ay may average na 27,000 pagpatay kada taon. Sa loob ng 20 taon at mga 8,000 dito ay umano'y gawa ng pulisya. Madali para sa kanya na iwasan ang usapan, pero ginamit pa rin niya ang plataporma para hayagang mag-udyok laban kay Pangulong Trump. Sinabing walang saysay ang buong batayan ng digmaan laban sa rehimen sa Iran at halimbawa lang ito ng paranoia. Binawi ng administrasyong ito ang visa ng mga dayuhang nasyonal na nagdiwang sa pagpaslang kay Charlie Kirk. Kamakailan inanunsyo ng kagawaran ng Estado ang bagong patakaran na nililimitahan ang pagpasok ng mga dayuhang nasyonal na sumusuporta, nag-uudyok ng karahasan o nadibigay ng suportan lohistikal sa mga ekstremistang network. Dapat bawiin ng kagawaran ng Estado ang visa niya at ipa-deport agad. Hindi siya neutral na nag-uulat sa labanan. Kalahok siya rito, binabayaran ng Doha, binibigyan ng plataporma ang mga kapanalig ng Tehran at nakikinabang sa mga kalayaan ng bansang hindi niya mapigilang pintasan. Panahon na para umalis si Tlabi. 3 Amerikanong sundalo ang patay, isa nawawala, at ang rehimen na pumatay sa kanila ay nagsasabing wala ng saysay ang Memorandum of Understanding. Ano ang ibig sabihin nito sa susunod na mangyayari sa Islamikong Republika ng Iran? Sa tingin ko, mas malinaw ito kaysa akala mo.
Tumugon ang US sa ikasiyam na sunod na gabi ng pag-atake sa mga depensa ng Iran, mga baybaying pasilidad militar, IRGC, at ilang infrastruktura, habang nagpaputok rin ang rehimen sa Kuwait at Bahrain. Ngayon, sinasabi ng Tehran na 50 sa kanilang mga tao ang napatay at mahigit 500 ang nasugatan sa pinakahuling serye ng pag-atake ng Amerika. Bilang tugon, sumulat si Mujtaba Khamenei ng pahayag na binasa sa telebisyon ng Estado na nagbabala sa Estados Unidos ng pagdurusa, kasama ang mga aral na hindi malilimutan. Ipinapakita ng mga paglabag ng Amerika na walang saysay at walang bisa ang lagda ni Trump sa MOU. Huwag na lang pansinin ang paulit-ulit na mga banta ng rehimen na patayin si Trump at ang ilang linggong pagpapaputok sa komersyal na barko sa kipot ng Hormuz na labag sa MOU. Pero ayos lang. Ngayon, ito talaga ang parehong pattern na pinag-usapan ko 2 linggo nang nakalipas. Maliban na lang na ngayon ay nanggagaling na ito mismo sa pinakamataas. Hindi lang ito commander ng IRGC na kumikilos ayon sa sarili, taliwas sa gusto ng mga moderado ng rehimen. Ang pinakamataas na leader mismo ang sumira sa prosesong diplomatiko. Taliwas sa sinasabi ni J.D. Vance sa mga Amerikano, walang totoong paksyon sa Tehran na magpapatupad ng kasunduan. Ngayon, ang taong nasa tuktok ng rehimen na mismo ang nagsabi nito sa sarili niyang salita kung siya nga ang sumulat. Bakit kahit siyam na gabing binomba ng Amerika ang rehimen, patuloy pa rin itong nagpapalala ng sitwasyon at hindi sumusuko kahit alam nilang hindi nila kayang manalo sa labang militar na ito. Dahil ito ay isang digmaan na iniisip nilang kaya nilang tiisin hanggang sa huli. Habang patuloy silang lumalaban sa kabila ng pambobomba gabi-gabi, umaasa silang babagsak ang politika na determinasyon ng Washington dahil sa unti-unting dumaraming kaswalti ng mga Amerikano bago pa sila sumuko. Mas naging epektibo ang pustahan kaysa sa nararapat. 3 sundalong napatay sa Jordan, kaya 17 na ang Amerikanong sundalong namatay mula nang magbalik ang labanan. 6 na Army Reserve sundalo ang napatay sa direktang pag-atake sa Kuwait noong Marso at isang Army Sergeant ang namatay makalipas ang ilang araw dahil sa mga sugat. 6 na ang namatay sa pagbagsak ng refueling aircraft sa Iraq, isang Navy pilot ang nawawala sa Dagat Arabico, 2 pa ang napatay sa Jordan at 1 pa ang nawawala. Hindi sinusubukan ng rehimeng ito talunin ang militar ng US, kundi lagpasan ang news cycle ng Amerika. Pansinin din kung saan nila piniling palalain ang sitwasyon. Hindi ang Israel at hindi rin ang mga puwersa ng Amerikano mismo. Tinamaan nila ang Jordan, Kuwait at Bahrain sa loob ng 1 linggo. Sinadya itong gawing problema ng lahat. Ang digmaan para mapilitan ang mga bansang Arabo sa Persian Gulf na himukin ang Washington na mag-de-escalate at maprotektahan ang kanilang teritoryo. Ginagawa nilang tagapaglobi ang mga kaalyado mo para sa sarili nilang kaligtasan. Kaya heto kung bakit mahalaga ito para sa iyo. Ang estratehiya ng Washington, umatake, tanggapin ang tugon, at muling umatake para manatiling kontrolado, hindi nito nababawasan ang kagustuhan o kakayahan ng rehimen na pumatay ng mga Amerikano. Nagiging sanhi lang ito ng mabagal na digmaang ubusan na dumarami ang namamatay at walang malinaw na katapusan. 17 Amerikanong namatay ay dahil sa mga kalahating hakbang, hindi sa lakas. Ito ang dapat baguhin. Huwag na itong ituring na isang kontroladong gantihang labanan, kundi tratuhin na lang ito sa tunay nitong anyo. Isang rehimeng walang lehitimasyon na nagsabi sa pamamagitan ng kanilang leader na hindi sila titigil. Ibig sabihin, alisin ang limitasyon kay Israel at hayaan kaming tapusin ang gawain. Alisin ang pamunuan ng rehimeng ito imbes na basta pamahalaan lang ang sigalot na ito sa paisa-isang gabing pag-atake. Ibig sabihin, direktang tutugisin ang pamunuan ng siege at IRGC, hindi lang mga lugar ng ballistic missile launches on target. At ibig sabihin nito ay maunawaan na bawat linggo na tumatagal ang labanan bilang isang kontroladong sigalot ay isa pang linggo na ang rehimen ay tumataya sa pasensya ng Amerika laban sa buhay ng mga Amerikano at nananalo sila sa pustahan na iyon. Mahina ang rehimen. Nagiging epektibo lang ang tiyaga nila kung patuloy natin itong hinahayaan. Ngayon, dumako tayo sa maganda, masama at pangit, simula sa masamang kwento ng linggo. Maraming personalidad mula kaliwat kanan ang muling gumamit ng klasikong paraan para umiwas sa kritisismo. Sisihin ang mga Hudyo. Sinabi ni J.D. Vance kay Joe Rogan ngayong linggo na ang mga batikos sa kanyang Iran Memorandum of Understanding ay isang kampanya ng dayuhang impluensya ng Israel na tinawag niyang diskreto at matindi ang pondo mula sa gobyerno ng Israel. Panoorin ito. May ilang mga influencer sa Amerika na binabayaran para batikusin ang kasunduan. Siguro doon nakita mo na itong napakadiskretong sobrang pinopondohang kampanya para subukang hadlangan ang negosasyon at sirain ang kasunduan.
Alam mo, may lumabas na naman kahapon sa Time. Kaibigan kong nagpadala. Sulit itong basahin dahil inililista nito ang ilang tao na literal na binayaran ng isang dating tauhan sa kampanya ni Trump na siya namang binayaran ng ilang elemento mula sa gobyerno ng Israel. Matindi akong inaatake ng mga taong iyon dahil sinusubukan kong makamit ang layunin ng negosasyon na itinakda ng Pangulo. Sobrang gigil nila akong atakihin. Sabi nila, hindi dapat tayo nakikipagnegosasyon sa Iran at dapat ipagpatuloy na lang ang kampanyang militar ng walang takdang panahon. At iyan ang tahasan nilang posisyon. Sa kasamaang palad, hindi nag-iisa si J.D. Vance. Si Megyn Kelly, isang woke right komentarisya, ay nakaranas ng backlash matapos magbago ng pananaw laban sa Israel. At sinabi niyang, tanging mga kinatawan ng Israel lang ang nagtangkang bumili ng airtime sa kanyang palabas. Ito ang kanyang pananalitang puno ng mga teoryang sabuatan. Kung pupunta ka sa X, kung pupunta ka sa Instagram, kung pupunta ka sa TikTok, ikaw ay minamanipula ng Israel. Hindi lang sila gumagawa nito, pero sila ang pinakamalaki. Oo, hindi talaga totoo yan pagdating sa pera, abot o bilang ng mga account. Pero hindi nakakagulat dahil wala talagang alam si Megyn Kelly. Nariyan din si Alex Brusewitz, social media advisor ni Trump na may koneksyon sa Qatar, na nagsabing hindi uubra ang pagtawag sa mga Amerikano na anti-Semite dahil ayaw nila ng impluensya ng gobyerno ng Israel. Nakakatawa kasi ilang linggo niyang inusig ang mga Jewish, Israeli at Iranian account na pumuna sa MOU at tinawag pa silang mga bot. Ngayon, daan-daan sa mga account na ito, kabilang na ang mga veteranong Amerikano, ay biglang nasuspende dahil umano sa coordinated inauthentic behavior matapos makipag-ugnayan sa kanya. Iyon din mismo ang binibintang niya sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa kasunduan o vice-presidente. Isa itong pattern. Kapag natalo sa argumento, sinasabi na lang na binayaran ng Israel ang hindi sang-ayon. Matapos ang ilang araw ng balita, wala pa ring ebidensya na Israel ang nagpasimuno ng anumang batikos sa MOU. Ang meron lang ay isang pampublikong inilahad na kontrata sa komunikasyon ng Israel na naisumite ng eksakto ayon sa hinihingi ng batas ng US sa ilalim ng FARA. Naglaan ang Qatar ng bilyon-bilyong dolyar sa mga universidad sa Amerika at naging pangunahing dayuhang pinagmumula ng pondo ng walang transparency. Para malinaw, ang mapuna ay hindi kapareho ng tinatatahimik. Kung hindi na matukoy ng Vice-Presidente ng Estados Unidos ang pagkakaiba, tiyak masama ang balita ngayong linggo. Ngayon sa masamang balita, mismong alkalde ng New York City ang nababantang aarestuhin ang punong ministro ng Israel sa Amerika. Suwerte na lang sa kanya. Panuurin ninyo. Sa tingin ko, dapat si punong ministro Netanyahu ay nasa The Hague. Isa siyang kriminal ng digmaan na kinasuhan na ng International Criminal Court. At makikikita mo na ang opinyong yan ay pinaniniwalaan ng marami dahil na rin sa mga naging bunga ng kanyang mga ginawa nitong mga nakaraang taon. Sinabi ko rin na susundin ko ang mga batas na meron tayo dito sa lungsod ng New York dahil naniniwala ako na mahalaga ang pagsunod sa batas bilang isang leader na namumuno sa ating lungsod at iyon ang balak kong gawin. Ibig sabihin? Pasensya na, hindi ko maintindihan kung anong ibig sabihin yan. Ibig sabihin, kung ano man ang pinapayagan ng batas na gawin ko dito sa lungsod ng New York, iyon ang gagawin natin. Pero hindi tayo gagawa ng sarili nating mga batas para lang doon. Ano ang pinapahintulutan ng batas na gawin mo? Pinag-uusapan namin ito kasama ang legal department para alamin ang mga posibleng hakbang sa munisipalidad. Ang tao ito ay sobrang tanga at masakit pakinggan kapag nagsasalita. Naniniwala pa siyang miyembro siya ng Kongreso o kung ano paman. Bro, hindi ito gawain mo bilang alkalde ng New York. Sinabi ni Zohair Mamdani sa New York Times nitong weekend na pinag-aaralan ng kanyang administrasyon kung maaring arestuhin ng lungsod si Benjamin Netanyahu kung pupunta siya sa New York para sa UN General Assembly sa Setyembre. Ang alkalde ng pinakamalaking lungsod sa Amerika ay nagsalita tungkol sa pag-aresto sa demokratikong leader ng pinakamalapit na kaalyado ng Amerika sa gitnang silangan habang may digmaan na parang kaugnay sa kanyang trabaho. Hindi talaga, at sinabi ito ng administrasyon ni Trump. Tinawag ni US Ambassador sa UN Mike Waltz na purong palabas sa politika at ipinaliwanag kung bakit hindi ito mangyayari. Hindi kasali ang Estados Unidos sa Rome Statute na nagtatag ng ICC. Binibigyan ng kasunduan sa UN headquarters ng diplomatikong proteksyon ang mga bumibisitang pinuno ng pamahalaan. May immunity ang mga pinuno ng Estado at nanginghibabaw ang federal na autoridad sa kahit anong gustong gawin ng isang lokal na alkalde.
Sumagot si Netanyahu sa radyo na pinapanigan daw ni Ma'am Dani ang Hamas, gumagawa ng mga palusot para sa Islamic regime at palihim na galit sa Amerika. Sa totoo lang, mahirap siyang pabulaanan matapos nating marinig yon. Pagkatapos ng lahat, ilang linggo lang bago ito, kinailangan ng State Department na makialam at ipatigil ang nakatagbang pagpupulong sa pagitan ng isang mataas na opisyal ng administrasyon ni Ma'am Dani at ng ambassador ng Islamic Republic sa UN. Tinangkang makipagpulong ng opisina ng alkalde ng New York City sa diplomat ng isang rehimen na pumapatay ng sundalong Amerikano at nagbabalak ng asasinasyon sa presidente. At kinailangan talagang makialam ng federal na gobyerno para pigilan ito dahil hindi trabaho ng isang alkalde ng lungsod ang magsagawa ng patakarang panlabas. Patapos ang ilang linggo, nagsalita na naman ang alkalde tungkol sa pag-aresto sa punong ministro ng Israel. May pakialam pa ba siya sa New York City? Umiikot na lang ba sa Israel ang lahat ng tungkol sa kanya bilang tao at pampublikong personalidad? At sa wakas, para tapusin sa isang positibong balita ngayong linggo at isa na talagang nagpasaya sa akin, ang mga manyakis at sexual na mandaragit na sina Andrew at Tristan Tate ay sa wakas na aresto ng mga US Marshal sa Miami noong Sabado. Inaresto sila based sa isang sealed warrant na hiniling ng UK. Hindi maliit ang mga kaso. Si Andrew Tate ay may 42 magkakahiwalay na kaso. 7 para sa panggagahasa, 3 sa sex trafficking, 3 sa pananakit, at 19 para sa malaswang larawan ng bata at matinding pornografiya. Nahaharap si Tristan Tate sa 17 kaso kabilang ang rape, sexual assault at human trafficking. Ayon sa mga British na taga-usig, naganap ang di umano'y krimen mula 2010 hanggang 2017 at mayroon ng 7 biktima matapos lumantad ang 4 na may bagong ebidensya. Tandaan, sila rin ang 2 lalaking nagtayo ng media empire na papakilalang alpha male sa milyon-milyong kabataang lalaki online habang di umano'y nagpapatakbo ng operasyon trafficking at pang-aabuso sa likod ng kamera. Ilang taon silang umiwas sa pananagutan sa Romania na alisan ng travel restrictions noong Pebrero na nakaraang taon sa ilalim ng kahina-hina lang mga pangyayari at agad na lumipad papuntang Florida gamit ang isang pribadong jet. Sinabi ng Foreign Minister ng Romania na may opisyal mula sa Trump administration na nagpakita ng interes sa kanilang kaso. Ang dalawang ito ay matagal ng hayagang sumusuporta kay Trump. At sa loob ng ilang panahon, parang nagmukhang makakatulong yon para matakpan sila. Pero hindi rin dahil dumating pa rin ang US Marshal. Ngayon, nasa korte sila sa Miami na may 59 na kaso at nahaharap sa totoong laban sa extradition. Madaling desisyon ito para sa sinumang tunay na nagmamalasakit sa mga babaeng biktima ng human trafficking at abuso, anuman ang binoto ng inaakusahan. Malapit na kaalyado ang UK na may maayos na hustisya, seryoso at detalyado ang mga kaso. Hindi dapat gamitin ang pagiging magkaibigan sa politika ng administrasyon para makalusot sa parusa, lalo na sa ganitong krimen. Ibalik ang mga lalaking ito sa London at hayaang ang hurado ng Britanya ang magdesisyon naway mabulok sila sa kulungan. Iyan ang palabas namin ngayong linggo. Kung may kwento kayo na sa tingin ninyo ay dapat naming talakayin, ipadala lang. Sundan ninyo ako sa X or Instagram, Emily sa Tel Aviv. Kita-kita ulit tayo sa JNS next week.